nawagan sa taong bayan patungkol sa bagyong Lawin na kasalukuyang nananalasa sa ating bansa. Panoorin po natin. Yes, before I have read this short of the talking points about the tropical cyclone Lawin, which should hit our country, make the landfall any hour now. And we have put in place all things necessary to mitigate whatever consequences the cyclone would bring. By that I'm saying that it is really the destructions that we anticipate and the lives that will be lost. I hope there would be none, but just the same, we can expect some sort of a stronger typhoon this year. We are ready for everything. All is in place. The mitigation guys, the local and the national have been alerted, and of course the concomitant storm surges and strong winds and the possible loss of lives. So the Department of Health is there together with the DSWD, and the preparations are made. Medical kits and of course medicines are already in place. It has been deployed since the other day, and we hope for the best. We only pray that we be spared of destruction such as in the previous past, which brought agony and suffering to people. But we are ready. Everything has been deployed. All that is needed is really just to wait it out and wait for the proper advice coming from government. Kung susunod lang lahat, we might be able really to expect a lower damage and lesser loss of lives. I am prepared to answer your questions. Yes, Mr. President, first question will come from Sandra. Ako ang talumpati ng Pangulong Rodrigo Duterte sa China tungkol pa rin sa paghandang ginagawa ng ating pamahalaan sa bagyong Lawin. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon sa Isabela na kabilang sa mga unang nakaranas ng bagsik ng bagyong Lawin. Naroon pa rin ang aming kasamang si Kirby Cristobal. Kamusta na dyan, Kirby? Magandang tanghali. Magandang tanghali sa iyo kasamang Audrey at sa Princess na rin. Sa totoo lang, Audrey, napakalaki ng pinsalang iniwan itong bagyong Lawin. Dito yan sa may bahagi ng lalawigan ng Isabela. Bukod kasi doon sa mga naduwal na malalaking puno, napagsakan ng mga poste, ng mga kuryente, maraming bahay rin yung winasak ng bagyo. Sa pinakahuling ulat nga ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng Isabela, dalawa na yung kumpirmadong nasuwi. Yung isa na banggit kanina nilala, isang 70 taong gulang na inatake sa puso habang nasa evacuation center. Ayon kay Governor Faustino D, ang kwento nito, tanghali pa lang naman, yung si Ginoong Jose Malena, na 70 taong gulang ay naroon na sa evacuation center. Nga lang, sa kasagsagan ng bagyo ay hindi inaasahan na bigla itong inatake. So, yung isa namang casualty natin ay isang member ng CAF Gulat. Tinamaan naman sa leeg ng debris ng isang punong kahoy, at ito yung naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Ayon naman kay Isabela Governor D, napakalakas talaga ng hangin dala ng bagyo at malakas yung pag-ulan na naranasan sa lalawigan matapos itong maglampol. Hindi ito yung unang pagkakataon, hindi ito, napaka-simple lang, Audrey. Lahat ng bagyo na naranasan daw nila, pero itong bagyong Lawin ay talagang kakaiba. Binigay sa kanila sa mga oras nung maglandfall ito, dito yan sa may Cagayan. Samantala, Audrey, ngayon, dinaanan natin yung ilang bahagi ng
Isabela, kasama na dyan yung Tumawini, yung Cavite at San Pablo. Kung talagang oobserbahan at i-describe ko sa iyo yung nangyaring devastation, talagang nakakalulus yung nangyari doon sa ilan nating mga kababayan. So siguro hindi pa nakikita ng ating mga kababayan yung kanilang mga bahay, talagang wasak na wasak. At meron pa nga kaming nadaanan kanina, dito lang yan sa may barangay na Balunsar, dyan sa may bahagi ng Tugigtaw. Pagka pasok na pasok ng aming sasakyan, parang nilapirot o parang pinunit yung napakalaking covered court. Talagang yung mga yero nito ay pang pinupi ng pagkasimple na parang papel. At ang pahayag nga nung barangay chairman sana may dumating na mga tulong sa kanila dahil 300 bahay yung nakatayo doon sa kanyang nasasakupan, 20 bahay na lang yung nagagamit sa mga oras na ito. Kaya yung ibang mga kababayan, constituents niya, ay walang matuluyan sa ngayon. Ngayon, tayo sa may bahagi ng Peña Blanca saan sumama yung mata ng bagyong si Lawin. Napakalaki rin ang epekto. Kung makikita mo, halos nabali yung mga poste ng kuryente, nagbasagan yung mga salamin, pero awa ng Diyos, maganda ang preparasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office dahil ayon sa report na nakuha natin sa mga oras na ito pa lamang ay wala silang naitarang casualty. At sa mga oras na ito ay nagpapaligan na yung ating mga kababayan sa kanilang mga tahanan para ayusin yung mga bahay na nawasak at talagang sinira nitong bagyong Lawin. Audrey, Princess? Sabi mo, nagbabalikan na yung ating mga kababayan dyan. Pero dyan, partikular sa binabanggit mong Tumawini na matindi yung dulot ng epekto ng bagyong Lawin, lahat ba ng mga kalsada na mula Maynila na dadaan papunta dyan ay passable? Kasi kanina, nung binanggit mo kaninang umaga dun sa ating PTV special coverage, meron nang nangyayaring clearing operation as early as 9 o'clock a.m. So wala na yung mga nakahambalang na mga puno dyan at pwede na yung tulong mula Maynila o national government makakarating na ba dyan? Well, ang masasabi ko lang, Audrey, siguro kung manggagaling kayo ng Metro Manila, kagabi nung bumiyahe kami, 7 oras namin biniyahe, ganun kabilis, pero usually daw, pagka mga normal hours ay aabutin ng mga 8 hanggang 11 oras dahil kasama na yung traffic. Pero kagabi, mga 7 oras namin biniyahe, may mga nakaharang ng mga malalaking puno ng saan. Talagang pinipilit na lang namin na nagpasan ito, particular yan dito sa may bahagi ng Santiago, at pagpasok ng Ilagan, ay talagang tatambad na sa'yo yung napakaraming mga distractions sa kalsada. So, ang pinaka-utos kaninang umaga ni Governor Faustino D ay tapusin sa loob ng 3 oras yung clearing operation. Pero nung inikot namin, kanina lang, wala pang 30 minutes, o papunta tayo dito sa may Peña Blanca, ay napakarami pa nang aayusin. Bukod dito sa mga nadaanan namin sa Tumawini, dyan sa may bahagi ng San Pablo, yung mga poste dyan talagang nagyukuan. Yung mga bus ay stranded pa sa mga oras na ito at inaayos na ng electric cooperative. Yung ilang poste, siguro mga 20 poste yun, nadaanan namin kanina. Ang pinakamaayos na mangyayari na lamang kung mapapabilis yung pag-aksyon ng ating clearing operations team sa paglinis ng mga kalsada, tiyak na mas mabilis na darating yung mga ayuda galing sa national government. Alright, Kirby, si Princess ito, no? Kanina nabanggit mo nga yung mga bagsakan pa rin ng mga kuryente at ngayon lang na-mention mo na may about 20 na mga poste ang bumagsak. Kumusta ang linya ng komunikasyon dyan? That's right, Princess. Hindi ko nga nasabi, sa ngayon, wala pa rin linya ng kuryente. Yan yung panagat na ni Governor Faustino. Di kasama na rin yung Governor ng Cagayan na sana ni that's Governor Mamba, ang gusto nila matulungan na maibigay agad yung elektrisidad kasi kapag sumapit ang hating gabi rito, talagang napakadilim. At mukhang mahihirapan yung clearing operations na magtanggal agad ng mga distractions sa kalsada. Kaya mas gusto ni Governor Mamba at ni Governor D na maibalik muna yung supply ng kuryente para mas mabilis
yung pag-ayuda doon sa ating mga kababayan. Alright, Princess. Kirby, kita-kita natin no, yung mga bahay sa pinapakita natin ngayon sa telebisyon na marami ang nasira na mga bahay. Ano ngayon ang tugon dito ng LGU dahil sinabi mo nga kanina na nakabalik na no itong ating mga kababayan sa kanilang mga bahay. Ano ang maibibigay na tulong ng LGU para maipatayo ulit ang kanilang mga bahay? Oh, well, Princess, mangilan-ilan pa lamang yung bumalik kasi doon sa mga provincial government, ang gusto nila bago magsibalikan yung ating mga kababayan doon sa kanilang mga tirahan, talagang safe na yung babalikan nila. Ngayon kasi kapag nandito ka mismo sa pinaka-area, nandito ako mismo ngayon sa Cagayan, sa may Peña Blanca, kung saan tumama yung mata, napakalakas pa ng hangin at delikado pa dahil nakahambalang pa yung iba sa mga yero, iba sa mga sanga ng puno. So, posible pa na magbagsakan or magdulot pa ng anumang insidente. So, ang panawagan lang, talagang maasiayos muna yung mga dapat ayusin sa mga kalsada at sa mga bahay bago tuluyang ibalik yung ating mga kababayan sa kanilang tahanan. Tungkol naman doon sa ayuda, Princess, nilinaw naman sa atin ni Governor Di na bago pa lamang itong pagpasok ng Bagyong Lawin ay naka-prepositions naman na lahat ng pangangailangan ng ating mga kababayan. 2 hanggang 3 araw yung mga relief goods na ipamimigay nila. Pero ngayon nga, ang problema, hindi lang kasi maipasok sa mga bayan at munisipalidad dahil nga yung mga kalsada ay nahihirapan pampasukin ng ating mga rescue at relief operation. Princess? Okay, maraming salamat, Kirby Cristobal.